Espiritu ng may kapal, nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Juan Bautista na noon ay nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, "Kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan, narito ang sugo ko na aking ipinadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Gaudete Sunday. Ibig sabihin, linggo ng pagsasaya. Rejoice, ang sabi. Dahil ngayon ay ikatlong linggo ng Adbiento. Kaya mapapansin nyo, ang damit ng ginagamit ngayon sa simbahan ay hindi purple, kung hindi rosas. Sumisimbolo po ng pagdiriwang o pagsasaya. Bakit ba kailangan nating magsaya? Dahil naaaninag na natin ang pagsilang ng Panginoong Jesus. Malapit na, ika nga. Ngayon pa lang, nananabik na tayo, nagsasaya na tayo. Kaya ito ay tinatawag na Gaudete Sunday. Alam niyo ba kahapon, sa India ay mayroong malaking pagsasaya? Isang malaking pagsasaya po ang nangyari sa India. Bakit kanyo? Dahil darating ang tinatawag na GOAT sa soccer, sa sports ng soccer. Ayan. O yung football, sabi nung iba. Sino ba yung greatest of all time? Kung meron tayong Michael Jordan, no? Na greatest of all time sa larangan ng basketball,
meron din po tayong GOAT o greatest of all time sa larangan ng soccer o football. Sino siya? Mula sa bansa ng Argentina? Kasi hindi tayo masyadong maano sa football, soccer ng Pilipino no? Basketball tayo Pero ito ang soccer po ang sinasabi nilang pinakamaraming fans sa buong mundo. Ang pinaka-GOAT po dyan ay ang pangalan ay Lionel Messi. Lionel Messi. Napakagaling po niyan. Ang fans po niyan, bawat sulok ng mundo. Eto kanyo, meron siyang tour sa Africa, sa India. So, ano po nangyari? Tuwang-tuwa yung mga fans, no? Enthusiasts ng football, ng soccer. At bumili sila ng mga ticket para makapunta dun sa napakalaking stadium, Salt City Stadium. Libo-libo, I think more than 10,000, 15,000. Para lang makita si Messi kahit maliit lang na ganoon. Sabi nga ng ilan, merong bumibili pa ng $130 para lang makita si Messi ng ganong kaliit sa malaking stadium. No? Kaya lahat excited. Gaudete. Ayan, ika nga, Nagdiriwang, ang saya-saya. Eto na kanyo. Lumabas na ngayon si Messi. Ugong, talagang dumadagundong, halos lumilindol sa buong Salt City Stadium. Pero may nangyari. Yung inaasahan nilang matagal-tagal na pagpapakita ni Messi, nung ating GOAT na player, yung inaasahan nilang mahigit 45 minutos na itatagal niya doon at iikot siya doon sa buong stadium, ay naging 20 minutos lamang. 20 minutes. Nako, eto na kanyo. Ang sumunod ay hindi inaasahan ng buong India. Bakit? Nagwala ang mga fans. Nagwala. Kasi yung binayaran nila hindi sulit. Dahil si Messi kailangan niyang umalis agad dahil nakaramdam siya ng peligro. Dahil sa dami ng tao na sumusugod, lalo pat sumama ang loob ng mga fans na bumili ng malaking halaga. Bakit kanyo? Abay si Messi napapaikutan ng mga VIP. Maliit na nga lang dapat siya makikita, napapaikutan pa ng mga VIP. Napapaikutan pa ng malalakas, ika nga Ay nako, ano nangyari? Kailangan umalis si Messi at nagkagulo. Ito na nga, nagkasira-sira po ang napakalaking stadium ng Salt City dyan sa India. Pinagtatanggal ang mga upuan, pinagbabasag, inihagis kung saan-saan, warak, sira ang stadium. Ayan ang malaking balita ngayon dyan sa India dahil sa nakaka-frustrating na pagpapakita ng kanilang iniidolo na si Messi. Ayan. Pero sa Ebanghelyo, walang masyadong ingay na nilikha si Jesus. Sa katunayan, si Juan Bautista naniniguro pa. Nagpadala siya ng kanyang mga alagad. Tandaan po ninyo, maging si Juan Bautista may sariling alagad yan. Kung si Jesus may alagad, si Juan Bautista meron yan. Bagamat nung bandang huli, yung mga alagad niya, isinali niya lahat kay Jesus. Pinasud niya lahat kay Jesus. Pero nung umpisa, nagpatanong si Juan Bautista, pakisabi nga kung siya ba yung hinihintay na Mesiyas o maghihintay pa ako ng iba. So sumugo ngayon, dumating yung alagad, dumating kay Jesus, pinapatanong po ni Juan, kung kayo ho ba talaga yung Mesiyas o maghihintay pa kami ng iba? Ano ang sagot ni Jesus sa mga alagad? Pakisabi mo kay Juan kung ano ang nakita ninyo, kung ano narinig ninyo. Ano nga ba yung nakita at narinig ng mga alagad ni Juan Bautista? Si Jesus ay nagpapagaling. Nakakakita ang mga bulag. Gumagaling ang mga ketongin. Nakakalakad ang mga pilay. Binubuhay ang mga patay. At ipinangangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Sa makatwid, ano po ang ibig sabihin nito? Ang stardom, ika nga,
ang pinaka-estrella ni Jesus, ang stardom ni Jesus, ay ang pagkilala, pagpapahalaga sa mga mahihirap, sa mga may sakit, sa mga mahihina. Ulitin ko po, ang tatak ni Jesus, ang tatak ng ating poong Jesus Nazareno ay ang kanyang pagpapahalaga, pagkilala sa mga mahihirap, pagtulong sa mga mahihina, sa mga dukha. Yun ang pinarating ni Jesus sa mga alagad ni Juan Bautista. Pakisabi niyo sa kanya kung ano ang inyong nakita. Mga kapatid, tayo hinahanap natin si Jesus. Gusto nating magaya si Jesus. Gusto natin siyang sundan. Gusto nating ipagdiwang ng masaya ang Kapaskuhan. Marami po tayong batayan para maging masaya ang Pasko. Magsisimula na nga pala ang simbang gabi. Bukas, di ba? Magsisimula na bukas ng gabi. No? Lahat tayo excited. Gusto ko magkaroon ng masayang Pasko. Gusto ko maging masagana ang aming Pasko. Kompleto kami. Yan ang magpapasaya sa amin. Pero, kung titingnan po natin, ang pagdating ni Jesus ay hindi tungkol sa regalo. Hindi tungkol sa bagong damit. Hindi tungkol sa masaganang hapagkainan. Ang pagdating ng Panginoon, ang marka, ang sinyales, ang pruweba ng pagdating ng Panginoong Jesus Nazareno sa mundo ay ang makikita natin o makikitaan natin ng pagpapahalaga sa mahihirap. Pagtulong sa mga maliliit. Yan ang tunay na pagdiriwang ng pagdating ng Panginoong Jesus. Paalala po ito sa ating lahat. Bagamat I'm sure, busy-busy na tayo, yung iba tapos na mga Christmas party, yung iba parating pa lamang, yung iba naghahanda na sa simbang gabi, kailangan bago ang aking mga damit, hindi ako uulit sa siyam na simbang gabi, walang ulitan. No? Bagamat nag-iipon na tayo ng mga barkada natin para sama-sama tayo magsimbang gabi. Pero sana lang po, huwag natin kakalimutan yung ipinakita ni Jesus. Ang pruweba ng kanyang pagdating, ano yun? Pagtulong sa mga mahihirap. Pagpapahalaga sa mga mahihina. Pag-alalay sa mga walang-wala. Pagtulong sa mga pinanghihinaan. Yun ang pruweba. Yun ang pagdiriwang. Kaya sana po, iplanuhin natin sa ating mga pamilya o mga anak. Honey, darling, paano tayo magsa-celebrate ng ating Pasko? Sana po isaalang-alang natin yung mga gawain na pwedeng pagsaluhan ng pamilya, ng inyong samahan, ng inyong kapitbahayan, na magawa po ninyo o mabagawa po natin yung pamamaraan ni Jesus. Pagtulong, paggabay, pag-agapay, pagdamay, lalo pa sa panahong ito na maraming maraming pinanghihinaan ng loob. Sana makapaghati tayo ng kahit paanong tulong. Sana makapagsalita tayo ng mga salita na magbibigay pag-asa, magbibigay lakas loob doon sa ating mga kamag-anak at hindi magpapabagsak sa kanila. Sana dalawin po natin yung mga tao na buong taon nananabik sa atin. Sana man lamang ngayong birthday ng ating Panginoon ay mabigyan natin ng sandali para dalawin, kumustahin, puntahan, bigyan ng ngiti ang mga labi. Hayaan po natin na mismo ang ginawa ni Jesus, ang pruweba, ang tatak ng kanyang pagsilang ay maghari at makita sa ating kalagitnaan, sa paghahanda natin sa pagdiriwang ng pagsilang ng Panginoon. Amen.